Inaasahang matatapos ngayong Lunes o Martes ang pre-trial conference bago tuluyang umusad na ang trial proper. Kabilang dito ang mga usapin sa mga ebidensya, mga testigo at kung paano dapat bigyang kahulugan ng ilang constitutional na probisyon na maaaring makaapekto sa buong proseso. Ano ba ang mga isyong dapat plantsahin bago magsimula ang aktual na trial at ano ang mga aral na maaaring hugutin mula sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona? Mahigit 10 taon na pala yun, ano? O mahigit 10. Natatandaan ko yung anong yun, hearing na yun. Talagang madugo rin yun. Oo. Oo. Dokumento, mga testigo, mismong si Corona nandoon. Every day, natatandaan ko yun. At aabangan natin kung magpapakita rin ba sa sarili niyang impeachment trial si VP Sara. Yun nga, ano? isa pa nga yun. Oo. No? Oo nga eh. Kasi I think sa arraignment dapat siyang pumunta. O yun, di ba? Ayan. At para bigyang linaw tayo sa mga legal na pananaw, ay makakasama natin si former defense team member ni dating Chief Justice Renato Corona, Attorney Tranquil Salvador. Good morning po, Attorney. This is Willard Cheng with Dean Mel. Hi, good morning, Willard and Dean Mel. Magandang Good morning, sir. First question, sir. Batay po sa inyong karanasan sa naging kaso ni Chief Justice Corona, ano ang maaring pinakamahalagang aral na dapat tandaan ng depensa ni VP Sara ngayon? Yan, maganda yung tanong mo. Anong mahalagang aral? Hindi lamang tingnan nila legal at constitution. Kasi I think maliwanag naman na sa atin, it is repeatedly stated by the Supreme Court, it is a constitutional, legal, and political process. Siyempre kami noon, mga abogado, bihasa kami sa trial, pero may political. Whether gusto mo o ayaw mong tanggapin yan, meron yan. So kaya kita nyo may mga spokesperson sila. At ang babantayan mo riyan, kasi siyempre hindi naman lahat ng tao mababantayan yung trial. May hanap buhay yung iba. May, of course, nagka-aral kung ano. Siyempre, yung mga spokesperson, sila yung mouthpiece niya. So minsan, again, with all due respect, may mga bagay na hindi nangyayari sa ground na hindi natin dapat sabihin. Dapat maging tapat tayo sa nangyayari doon. Kasi kami noon, kami in particular, ang ano lang namin, kung ano yung nangyayari sa ground, yun ang sasabihin namin. Kung hindi kayo sang-ayon to sa aming sinasabi, agagalangin namin. Paano ang tingin nyo dito, Dean Tranquil, no? Inaasahan nyo bang merong significant na dynamic na maaring magbago mula nung kayo humarap sa paglilitis ni Chief Justice Corona at kukumpara ngayon? Is there any expectation of a drastic change in dynamics? Malaki sa pananaw ko po, Dean Mel. Kasi nung mga panahon na yun, batang-bata pa lamang ang SOCMED. Kung merong ibang information na lumulutang, pero kalimitan dito, nasa dyaryo, broadsheet, nasa tabloid, ganito, nasa mga TV, radio. So, may isang araw ka para i-process ang lahat ng lumalabas. Pero ngayon, wala. Wala na. Nagsasalita ka pa lang, may lumalabas na kung paano nila ipoproseso ng kanya-kanilang team. Hindi ito mga editors ng mga network, ha? These are people who are in social media. So habang probably nagsasalita ka pa lang, umiikot na yung storya. At dinidisregard na yung sinasabi mo, ibang-iba. Doon noon, tsaka po sa panahon na yun. Yung sinasabi mong political aspect ng case, no? Constitutional, legal, and political, no? Dean? So, Yes. Sige po. yung bakit ninyo nasabing bare allegation lang ang sinabi ni Madriaga kay BP Duterte? Well, ano ho kasi yan? Wala akong sinabi na allegation. Ang sinabi ko, wala pa ho akong sinasagot pagdating kay Madriaga. Okay. Ano po ba ang tanong pagdating kay Madriaga? Well, yung credibility niya, do you think it will affect his testimony? O at saka compare dun sa mga saksi na ipepresenta ng depensa? Tingin mo? Ganito po yan. Siyempre, yung alam naman natin na mga abogado nakikinig sa atin, that there is Rule 130, Section 21, if I'm not mistaken. That's the rule of evidence. That evidence, yan po na yan, ay dapat hindi lamang siya, that he is able to perceive
and perceiving could make note is perception to another. So yun po ang pinakatitingnan nila. Ito bang tao na ito ay may personal na kaalaman nung kanyang sinasalaysay. At dahil dito, yun ang susuriin ng mga sektor. Hindi ko po sinasabi na hindi siya competent. Susuriin. Because admissibility of evidence po ay gagawin doon po sa trial. Oo, related to that, Dean Tranquil, paano ho ba nasusukat ang kredibilidad ng isang testigo? Yan, very magandang katanungan. Kasi po, sa ating pamantayan, wala yan yung parang 5 points, 10 points, alam mo yun, 11 points, 15, wala po eh. So a lot of this admissibility of evidence ay depende sa appreciation nila. But of course, may pamantayan yan. Relevant, according to Rule 130, 129, Section 3, dapat relevant siya, may katuturan siya sa pinag-uusapan. At pangalawa, hindi siya excluded ng rules. Ibig sabihin, competent siya. So yan ang batayan. Ngayon, alam niyo, napakahirap isipin, di ba? Kaya napakabigat ng tungkulin ng isang publiko. Kasi a lot of these things would require his wisdom, his appreciation. So pag nakikita niya yan dyan, hindi natin, ito, bigyan mo ng 2 points, bigyan mo ng 3 points, bigyan mo ng... Hindi. Ngayon, itong aking pananaw, itong aking appreciation sa tingin ko, naniniwala ko. Ngayon, Ayun doon, sa pamantayan na yun po. Din, ito tatanong ko sa iyo ngayon, no? Yeah. Diba? Kung mananatili itong majority ngayon na 13, itong mga bumoto kay Senate President Sherwin Gatchalian, at kung mananatili pa rin ang bilang ng minority, pwede ba nating sabihin na the process may be dictated by the majority, but ultimately the decision will be dictated by the minority? Kasi sa decision 16 less than 16 acquitted pero dun sa mga motion sa loob, iiral pa rin yung majority of the quorum. So the process may be governed by the majority, but the verdict could be governed by the minority. Oo, maaari po yun kasi ang makikita nyo naman po doon sa saligang batas, Article 11, Section 3 po, Paragraph 6 doon nakalagay, ay concurrence of all. Tama yung sinasabi niyo, ay 16, baka nga kalabasan, yung depensa ang magdidikta ng takbo nito. Palit, katulad po nabi ko kanina, this is in a sense a political process. At kayo po na nandyan, alam ninyo na iigting ang usapan ito. Iigting to. When I say iigting, discussion will be heightened as it comes. So depende yan kung paano ipipresenta sa publiko. Kasi yan, as I always say, yung nakikita nyo dyan, they are politicians. And they are affected by what's happening around. O anong opinion sa kanila ng publiko. So therefore, pag umangat ang ebidensya na nagsasabi, dapat i-convict, sasabihin, magiging maluwag dun sa kabila. Pwede. Ma-defend ko yan na aking desisyon niya. Pag naman hindi, ganun din, pagkabila. So, iyon yung mahirap dito. Ito po yung unwritten dito. And if you will allow me to say, even the discussions on politics, we will never know. Hindi natin malalaman. Backdoor discussion yan. Di po ba? Hindi natin malalaman yan. Legal, ngayon ito, pinag-uusapan natin. Constitutional, pag-uusapan natin. Pero kung political, kita nyo, nagugulat tayo. Bago na numero minsan. Baka magbago pa ba ang numero, Dean Tranquil, na kailanganin na halimbawa ng mga number of senators present at active members? Sa experience ko po, nothing cast on stone. Okay. Hanggat hindi pa ho sila bumoboto, alam niyo po yun, hanggat hindi sila bumoboto, meron, pag nakita kami ni Dinmel, meron ako ikikwento, pero hindi ko pwede ikwento. Alam mo yun, hindi ko pwede. Kasi iba eh. Because at the end of the day, 2 days before, 1 day before, a lot of things will be happening. Mabalik ako din sa sa usapin ng numero, no, yung 16, no. Sa ating constitution, hindi naman nakalagay yung absolute number na 16. Ang nakalagay 2/3 of all. Basta sinabi mong 2/3, it inherently changes, di ba? Kaya 2/3 kasi yung base pwedeng magbago. Kaya ang pinagtatalunan ngayon yung base. So ikaw, anong tingin mo? Ano dapat ang base dito? All of 24 or Abelino versus Ganito po Cuenco? ang pananaw ko, Dean. At marami na rin ako napagsabihan nito. Hindi lang kasi sa inyo ako napaikot ng pagtatanong. Pagbabasahin ko ang acting saligang batas nakalagay, concurrence of all. At ang all ay 24. Ngayon, ang 24
ang 2/3 doon ay 16. Ngayon, siyempre maraming sasabi, alam mo, itong isa ay at large. ICC nahabol, yung isa ay detained. Di ba? Yung sinasabi nila, kung ganyan yan, 22 lang yan, dapat ay 15. At habang nababawasan sila, baba ng baba. Ganun po yung, ganun yung pananaw ng iba. Sa akin pong pananaw ng personal, ang tingin ko kasi, the Constitution was crafted to maintain institutional stability and constitutional balance. Kasi po, maaring wala na tayo sa mundong to at hindi, kung sakaling hindi na mabago sa saligang batas. Patay na ho tayo, yan pa rin ang saligang batas. At gusto ba natin na ang saligang batas ay mabago ayon sa haka-haka? Kung gusto, wala ho akong problema. Dali natin sa Korte Suprema. Article 8, Section 1, yun ho ang pananaw ko lamang. Hindi ko naman ini-impose. Yun ang pananaw ko, dalhin sa Korte Suprema, humingi ng paliwanag sa Korte Suprema dahil sila po ang binigyan ng katungkulan na interpret po yan. Hindi po ako. Having said that, Dean Tranquil, ano po yung mga circumstance na maaaring makaapekto doon sa katagang of all members? Kumbaga, Yung nga, binabanggit kanina ni Dean Mel, yung binanggit ko yung kaya kita niyo usapan ngayon, asa na si Senator Bato, si nakadetain, si Senator Jinggoy. Yan yung discussion. Liliwanagin ko po, hindi ba sama mag-discuss? The discussion is there, but at the end of the day, ano ba yung nire-require ng saligang batas? Kung hindi po tayo sangayon sa saligang batas, kailangan po dumulog tayo sa hukuman at humingi tayo ng pagpapaliwanag. Kasi po ako ay susundin ko yung sa aking pananaw ay yun ang interpretasyon na aking napag-aral. Ganun po. Sa inyo ho bang opinion ay dapat bang lumabas ng personal si VP Sara sa witness stand para sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya o mas mainam na ipaubaya na lang niya sa mga abogado niya itong trabahong to? Okay, address natin po. Sa Senate rules, pag nagsagot sila, pwede na nila i-enter ang plea ito. A plea of not guilty. Nakalagay po yan sa rules. So hindi niya kailangan ma-appear for purposes of arraignment. Pero kung gusto niya, bakit hindi? Okay? Ngayon, kung gusto niya ma-appear every time, bakit hindi? Pero po kay Chief Justice Corona, ano po nangyari? Isang beses lamang siya. Yan, liliwanagin ko Hindi po yan, isang beses lamang siya. Nung dapat siya ipipresenta na instead na i-cross-examine siya, tanungin siya ng mga katanungan, ano pong nangyari doon? Siya po ay nagsalita. Parang may speech po siya doon. Ngayon, kung ako tatanungin nyo, dapat bang lumitaw si Vice President Sara? This is one of the most important decisions that her team will have to make. Alam niyo kung bakit sinabi yun? This is one of the most important. Alam niyo, again, with all due respect, maraming mang-uurot dyan. Alam niyo, may salitang Tagalog. Kailangan lumabas yun. Kailangan ganito yan. Pero at the end of the day, ang kailangan nilang tanungin, will it cause damage to her or not? So yun, thinking as a lawyer. Pero on a political standpoint, hindi naman ako nagsasabi na ito ang dapat gawin. Pero po, iba rin ang lumitaw siya. Sa dapat na pipresenta siya. Bakit? It's not so often in a lifetime of a politician that the entire republic will focus on you. Ano yun? And that is a very important moment when the entire republic, when you get to be presented, ay nakafocus sa iyo. Bakit? Hinihintay kung sasabihin mo, hinihintay magkamali ka, hinihintay paano ka atakihin. But again, that is where your voice as a political leader will have to come in. Balikan ko lang yung kaso ni CJ Corona noon, Attorney Tranquil. Yung kanyang pagpunta sa witness stand, ito ba ay sarili niyang desisyon at his own initiative o payo po ito ng kanyang mga abogado? Decision niya yun yung paraan niya ng pagsasalita. Ay siyempre gagalangin natin yan, Chief Justice. Hindi ko sure lang kasi nung nag-meeting kami kung meron initial meeting, kasi nung nag-meeting kami na sinabing ganun ang proseso, parang yung buong team na nung nag-meeting kami, isang long table na, maalala. So ito yung kanyang naging desisyon. So alam naman natin na ang naging outcome, pero hindi natin alam dito sa susunod. Kasi nga, ibang-iba yung kay CJ Corona. Si CJ Corona is not a politician. So wala siyang reaksyon. He doesn't think politically. He relies on people who will give him insights. Ibang-iba. Tapos ito ang batas. Kami naman, siyempre, Chief Justice yun, batas tayo. Constitution tayo. Ganun lang. Pero nakita ko, may political talaga. Kasi alam nyo, napipinto na yung 2028 election. Sa tingin mo, itong impeachment na to, whether you are
for the prosecution or for VP Sara, it's a good venue to, in a way, campaign? Yes. alam mo, din, yung mga nandiyan, let's say yung mga politicians, no, na participate, let's say prosecution, for instance, o yung involved dyan, kung naalala ko yung nangyari noon, araw-araw kami nasa TV, promotion yun. Hindi naman kami tumakbo, pero promotion yun. Lagi ka nasa TV, naalala ka ng tao, lalo na pagtatakbo ka. Overall, Dean Tranquil, ano ho sa tingin ninyo ang pinakamalaking challenge sa depensa sa trial na ito? Alam niyo, pinakamalaking challenge dito sa tingin ko, na binanggit ko na rin dito yung sa issue ng ill-gotten wealth. Sa tingin ko yung sa Salen. Bakit ko nasabi na yung Salen ang pinakamabigat na challenge sa kanila? Kasi yung threat dun sa first popol, okay, harapin nila yan. Yung sa confidential funds, of course, haharapin nila yan. Yung sabing pagbibigay ng pera o panunuhol, haharapin nila. Pero po kasi ito, nadaanan na natin, hindi lang minsan, ngunit 2 beses, paliwanag. Nung kay CJ Corona, yan yung basis kung ba't siya nakunod. Yung inaccuracy nung kanyang salary. At kung maalala ninyo, si dating Chief Justice Sereno, although hindi dumaan dito sa trial sa Senado, yan rin po yung naging kadahilanan sa co-warranto case kung bakit po siya nawala sa posisyon. Yung rin pong salin, yung ilang salin dapat sinapit niya nung siya ay professor sa University of the Philippines. So ito pong salin na to ay napakadaling i-capture sa kamalayan ng mga tao. Ang titingnan lang, una, ba't di niya nilagay yung cash? May siya ilang asset, ba't hindi niya nilagay? This is something that's very easy for the Filipino to understand, lalo na kung pera, lalo, mamadali po. So ito ang pinakamabigat nilang challenge na harapin sa akin. Saka written on paper, no, Attorney Tranquil. Kumbaga, madaling ma-visualize, kitang-kita na po. Yes, kaya I'm very curious on how they will handle this. Kasi, very curious ako Din Tranquil, ito in hindsight lang, ito in retrospect, no? Sa tingin mo ba, mali yung strategy ni VP Sara Duterte na hindi umattend sa House Committee on Justice? Kasi kung umattend siya doon, parang dress rehearsal yun Para dito makikita niya yung mga witnesses, yung mga dokumento at mas mabuti niyang mapapagandaan. Ano tingin mo doon? Ako, allow me, ako yon. Ito. Ang pananaw ko kasi dyan, again, I go back to the political situation at marami tayong hindi pwede pag-usapan dito. Pagdating mo doon, alam ko yung posisyon nila O hindi harapin nyo na kami sa trial. Kasi kung ako, trial lawyer, total, alam ko kung sa tingin ko kung sasabihin nila, alam naman namin kung ano out. Baka gano'n ang isip nila. Ganun pa na daw nila. Alam po, di doon ko naharapin sa trial yon. Rather na makita yung dokumento ko, makita yung as early as now. Yun ang pananaw ko po, Yun ang pananaw. Ayun, okay. Noong impeachment trial ni CJ Corona, Attorney Tranquil, wala akong pre-trial, Parang wala po ako natatandaan. Wala akong maalala. Alam niyo kung bakit? Kasi yan, yan yung forthwith. Itong kay VP Sara, dumaan ito sa Committee on Justice, naalala niyo. Diba? Kaya kine-question yung sinasabi, yung ginagawa nila, mini-trial, yung determination of probable cause. Yung kay CJ Corona, hindi ko makalimutan yun, Disyembre yun. Disyembre, mga middle of December Kaya nung naghahanap na sila ng abogado, mga Disyembre yun. So nung ano na yun, nakakuha sila na 1/3. Tapos, yung i-frame na yung articles of impeachment, yung complaint mismo yun, yung articles of impeachment. Kaya dire-diretso. Kaya ngayon forthwith. Yun na yun. Yun. Yung mga usapin na naman na baka pagdating ng paglilitis, may magmungkahi na motion to dismiss. Pwede ba yun? Alam nyo, very interesting. Alam mo, very interesting ang tanong nyo din. Bakit? Kasi, remember, may pre-trial tayo ngayon, di ba? May pre-trial yan. At sa present rules of court, kasi walang specific rule yan ng sa Senate impeachment. Sa kung tama ang aking pag-alala, wala Sa present rules ng 2019, ay pwede magkaroon ng kahit sa pre-trial, summary judgment on the pleadings. Hindi ko sinabi gagamitin yun. Hindi ko gagamitin yun. Yung motion to dismiss, hindi ko nakikita kasi masyadong masakit yan politically. Pwede legally you file, pero politically, hindi tatantanan yan. Pero yung judgment on the pleading, summary judgment,
ano yun, parang ang sinasabi mo, hinahamon mo, there is no issue. Mhm. Mag-resolve na lang kayo. Mhm. Ganun ho yun. So, pero sa tingin ko, hindi naman ho dadaan sa ganun. Palagi ko, inaabangan ng tao, trial, mapapasama sila pag hindi nila inahin sa trial. Tingin ko yung impact politically. Kaya inaabangan ng tao magta-trial. Ikaw ba, Dean Tranquil, naimbita ka ba either sa defense or sa prosecution? Ang masasabi ko lang ho, hindi ako kasali dyan. Hindi ako kasali. Yun lang din. Hindi ako kasali yun. Hindi pag marami, hindi ako kasali dyan. Ayan. Yung sa answer doon ng depensa, bandang huli may listahan sila na gustong ipatanggal na mga dokumento at medyo mahaba ito. At sa tingin mo, ito ay kukunin sa pre-trial o sa trial na mismo? Ano yan, palagi ko harapin nila yan sa pre-trial. Kasi sa pre-trial, that is at that point para sa kabatiran ating mga televiewers at mga nakikinig po sa inyo. Ang pre-trial po kasi yan yung marking of documents. Kapag mark po yan, bago lang mark kayan, idadali nila yung original para makumpare ng kabilang panig. So, titignan nila. And then they will manifest if this is a faithful reproduction of the original. So, kung yan ay pinagtatalunan at ayaw nilang tanggapin yun, kailangan isuppress na yun. Siyempre, mag-i-insist ang prosecution. Gusto namin lang ang dokumento na yun. So, ang tanong lang dyan, ia-allow ba ng clerk of court na upo-upo ay para si Attorney Bantog ata yun. So medyo bigat yung katungkulan niya dyan. Or pababayaan na, sige, let it be there. I think for him, not being a senator, I think that's the safest for him. Bayaan nyo na nga dyan, bayaan nyo sila magdesisyon. Kasi sila naman na senador eh. Nga. Di ba? Dean Tranquil, pinag-uusapan din po ngayon kung sino ang uupong presiding officer. May proposal na iupo si Senator Chis Escudero at hindi si Senate President Win Gatchalian dahil hindi raw po abogado si Senator Sherwin Gatchalian. Ano pong tingin niyo dito, Attorney Tranquil? Yung aspect na yan, Willard, I don't think na masyado tayo magkakaroon ng yung public ng diskurso. Kasi pag titingnan niyo yung saligang batas, yung paragraph 6, Article 11, Section 3, nakalagay lamang doon expressly na yung kung ang Chief Justice, kung ang Pangulo ng Pilipinas ang nililitis sa impeachment, yung Chief Justice po ang presiding officer. Pag binasa nyo sa original yan, walang sinasabi. So dahil po doon, kailangan lang mag-hear and try ang mga senador. Ngayon, kailangan po natin pumunta sa Senate impeachment rules. Meron po sila. At ayon sa Senate impeachment rules, ang dapat na mag-preside sa ganung proseso ay dapat ang Senate President. Now, abangan po ninyo itong sasabihin ko. Naglabas naman po ng resolution nung mula sila, kung daw nagkakamali, special session, nagkaroon po doon ng resolution 430 na kung saan na kung pagbobotohan ng mayorya, pwede silang mag-appoint ng isang presiding officer. So hindi ko po masyado, kahit hindi nakalagay sa konstitusyon, kasi lahat naman sila senador eh. Tinitingnan na lahat sila ay may kakayanan, so pwede silang mag-agree among themselves kung sino ang magiging presiding officer. Besides, kung babasahin nyo na naman po yung Article 11, Section 3, makikita nyo that both the House and the Senate pwede silang mag-formulate ng sarili nilang rules, basta wag lamang magiging inconsistent or contrary to the Constitution. Yun lamang po. Okay. Yeah. Meron yung mga balitang lumalabas ngayon sa social media, nagkaroon daw ng initan o sigawan dyan sa loob ng pre-trial, no? Ito ba ay importante pa natin pag-usapan yan? Yung mga ganyan mga balitang yan o distraction lang yan talaga? Yan. Maganda sinabi ko din kasi dyan na nga papasok yung this is also political exercise. Siyempre, dito hindi nakasama yung public kasi excluded ng public sa pre-trial. So siyempre, naglalabas ng snippets of information. Hindi naman meron. Hindi naman natin alam kung accurate o hindi, di ba? So ngayon, yan ngayon ang discussion point. Diyan mo makikita na talagang political. Mayroon ako makikita, ganito ang nangyari, nilampaso ng ganito. Hindi naman natin alam. O nagtalo, naglabanan sila. We don't even really know. Ngayon, katulad ng sinabi mo, ang pinakamaganda dyan ay ma-achieve yung objective na makapag-stipulate sila para umikli ang trial, may mga admissions na identify, magmarka ng dokumento, di po ba? Tapos i-identify yung mga testigo nila, tapos yung issues, lilitisin nila. Yun po, kasi mga away na ganyan, minsan naman sa abogado talagang tumataas ang boses. Ganun lang.
Dean Tranquil, doon sa kapag halimbawa nagsimula na ang trial, meron pong 4 na articles of impeachment. Tama ba yan? Pagbobotohan ho ba ang bawat article at saang stage po mangyayari ang botohan? After each article is presented or hintayin na lang pong matapos lahat ng articles na maipresent? Dapat ito matapos lahat. Kaya lang, kung makikita ninyo, kung susundin naman yung rules, dapat lahat ng articles na yan ay susundin. Ibig sabihin lahat yan lilitisin. Tapos tsaka sila magboboto kada article. Yung nangyari kay dating Chief Justice, naalala niyo, Yeah. ang articles nung parang mga 8. Kung di ako nagkakamali, tapos parang nagpresenta sila, parang 3 artikulo lamang. Yung flip-flopping, down na desisyon ng Supreme Court, tapos may isa pa eh. Pero yung nung botohan, talagang pinagbotohan lang yung salin. Yun na lang pinagbotohan, tapos na. Kasi the very moment that there is one article of impeachment na napagbotohan na at convicted, tapos na yun. Hindi na rin interesado yung iba. Although ideally, procedurally, sana matapos lahat. Okay. Okay. Talagang ano, no? Oo. Talagang ibang dynamics ang ating inaasahan Oo. dito sa impeachment na ito. Para sa inyo po, ang expansive na 57 witness list na inilabas ng prosecution panel, ano po ang mensaheng pinaparating nito? Ano ang Mga kayo dyan, ang messaging nila, ang message ko, marami kaming ebidensya laban sa inyo. Okay? So, abutin tayo ng pagkatagal-tagal dahil marami kaming ebidensya. Patutunayan namin na ikay may sala. Pero ano po hindi lang naman yung ganyan eh. Kahit sa mga kasong nahawakan ko, there could be more. Meron nga ako isang kaso, umabot na 100 eh. No. Alam niyo yun, basta ganun ang depende sa kanila. Pero sa tingin ko, sama kayo, ang mensahe is, okay, may ebidensya kami. At lahat ng ito ay maririnig. Ganun po yun. Padamihan pala ang testigo ng tsaka ano, contest. Oo. may messaging angle rin eh, no? Meron din. The Oo. political side of these things, no, Dean? Yes. Oo. Din Pero lang- liwanagin ko lang, Wheeler, dahil hindi Yes po. ito nadidikta ng dami ng testigo. Okay. Okay? Kasi sa civil cases, ordinary civil cases, preponderance of evidence, may halaga yung dami, pero hindi naman siya nagdidikta ng outcome. Ito po, hindi rin naman siya nadidikta ng dami, pero ang tingin ko, katulad ng sinabi ni Tibal, yun yung mensahe. Marami kaming testigo. Oo. Dean Tranquil, tingin niyo ho ba at this stage, mainam na ho ba na ilapit na sa Korte Suprema ang rule patungkol dun sa 2/3 vote na kailangan para makonvict ang isang impeachable official bago pa tayo mag-proceed sa trial Alam proper? mo, Oo. tama yung observation nyo. Kasi kung talagang kumbaga, contentious yung issue na yan, dalhin nyo na. Dalhin nandoon kung sino yung magdadala. Siguraduhin lang nila may locus standi sila. Kasi yan, ang mangyayari dyan, okay, let's paint a scenario. Okay. The strict scenario, this is which I think, hindi papayag ang prosecution. Which I think, sa kanila, kunyari, sinabi, hindi, 16. Ang Senado magsabi, 16. Yun ang ideal. Kasi yun ang constitution. Pero I don't think na ayon sa mga pronouncement nila, pati ng prosecution, tinitingnan nila na maaaring bumaba yung threshold na yun. So, siguro, mas maganda kung ang may guidance, hindi po yung mga katulad lang namin, kundi yung Supreme Court. Kasi yan, makakatulong yan sa mga darating na panahon. Hindi lamang kasi, alam niyo kung ba't ko nabanggit yan? Pag ang isang impeachable officer, natanggal na, kahit na mali yung finding, hindi ka na pwede balik eh. Tanggal ka na. Katulad, pabiliwanag ko sa inyo, yung sinabi, yung ill-gotten wealth nung kay CJ Corona. It took around mga 12 or 10 years or so. Bago sinabi ng Sandigan Bayan, ay hindi naman pera yan bayan. Pero wala ka na. Patagal na nga siyang patay. At hindi Wala na na po, ano yan, mabigat. Oho. At hindi na ho ito appealable no po. Unless, hindi pa ho nasubok, pero kung sa tingin nila, yung naging action ng, ng Senado was with grave abuse of discretion amounting to lack or excessive jurisdiction, maaari. Now, let me share this with you kasi pinag-usapan natin kay dating CJ Corona. Alam niyo, naglaro rin sa isipan namin. So sa araw na, di ba, na convict siya, syempre, nagkita-kita kami, kinabukasan na-meet ko yung si Chief Justice. Alam niyo, we have to give it to him. Sabi ko, ano bang pananaw ito? Iyaan ko pa natin? Sabi niya, hindi na. Hindi na. Sabi niya, hindi na yan. Some of our team members would have wanted to just test it. But again, he abides by the process. Alam kong masakit sa kanya. I've seen. Alam kong masakit sa kanya. Pero tinanggap niya.
Yung political angle naman nito, Dean Tranquil, no, yung sinabi mo nga political, no, na yung experience ng Estrada impeachment, no, yung hindi paglalabas ng envelope ang mga tao lumabas na. Ito ba ay isang posibilidad ba ito o ito ay mapipigilan depende sa pagmamanage ng impeachment proceeding mismo ng presiding officer? Well, siyempre magandang malaking bagay yung pagmamanage ng presiding officer para mapakita niya na dapat yung pagtiwalaan ng proseso nito at dapat nating buuin ang proseso nito. So a lot of these things talaga hindi lamang sa presiding officer kundi sa demeanor, sa mga pagsasalita ng mga senators. Kaya nga liliwanagin ko rin, if I may say, doon sa Senate rules sila, hindi sila pwede mag-discuss ng merito. Kahit ang prosecution, kahit ang depensa, hindi sila pwede mag-discuss ng merito ng kaso. Mapapasama sila dyan. Nakalagay yan is very specific sa sa rules na yan. Ngayon, banggitin ko po yung kay dating Pangulong Estrada. If I may say this, nabanggit ko na rin naman po kasi tanong nga nila, matatapos ba? Yan ang tanong sa akin. Sa tingin mo, matatapos itong proseso nito? Hindi ba sila magkakainitan politically? Ako po tingin ko, matatapos. Bakit? With all due respect, tingin ko po kasi fragmented yung civil society. Ibig sabihin, hindi sila alam mo, hindi buo. Hindi katulad, kung maalala mo din, nung panahon yun. Yung di ba? Yung 2001. Iba. Kasi for you to be able to mobilize people, for you to be able to bring out people on the streets, ibang usapan mo yun. That would require belief in your cause. Ngayon, sa aking pananaw lamang, medyo fragmented. So, tingin ko mabubuo yung proseso. At related to that, Dean Tranquil, mabubuo ang proseso matatapos. Ano pong fearless forecast ninyo sa kahihinatnan ng trial at botohan? Ayun ang ayun. Alam niyo bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi sinabi ko nga, kung naalala ninyo, 2 days, 1 day. Ay nako, akala mo, ang ganda ng ng position mo. Katulad kami noon, akala mo, ganda ng position mo, maganda, sinusundan, malamang maakwit. 2 days, 1 day before, a lot of things could happen. So for you, baka may iba gusto magbigay ng fearless forecast, pero po ako hindi. Kasi tingin ko maraming mangyayari na political. Kaya yung walang tigil, nakita nyo yung social media, walang tigil. Kasi hinahaitan nila yung discussion. Tapos, dahil sa heightened discussion, yung mga senador, kailangan apektado yan. Politiko yan. Pero ba, lalo na yung mga tatakbo ng 2028. May mga tatakbo dyan ng 2028. Pag talagang binash ng dyan yan, siyempre, kahit pa paano, affected sila. Kahit pa hindi totoo, sabihin, hindi naman totoo yun. Dean Tranquil, ano ho ang tingin niyo yung reasonable timeline at gaano dapat katagal tumakbo ang trial na ito? Alam niyo ho, yung trial nung kami, January, February, March, April, May. Di ba? May break ng Abril So mga siguro 4 na buwan at kalahati. Pero ito po sa tingin ko, should be shorter Will be shorter. Kasi po ang hearing naman nila alas 2 ng hapon. Kung di ako nagkakamali kami noon, alas 2 ng hapon. Wala naman much of a difference. Tapos pag ginawa nilang araw-araw yan, dire-diretso na ho yan. Hanggang alas 6, alas 7, alas 8. Minsan nga naalala ko noon, meron pa kaming mga press con na mga alas 8, 8:30, ganun po pagkatapos. So I foresee ito baka mas maikli ng kaunti. Kasi yun, nagpresenta si mahaba kay CJ Corona yung mga prosecution. Ito in-expect ko madami rin. Pero sa depensa, palagay ko hindi rin masyadong tatagal itong depensa. Sana pagpresenta ni Beben. So siguro palagi ba ngayon? Pag-start na ng July, August, September. Siguro September, October yan bago sila break para sa All Souls Day. Baka gusto nila tapos yan. Okay. Sa tingin mo ba, Dean Tranquil, ang ating mga senador makokonsensya na talagang tignan na ang katibayan o ebidensya dito sa paglilitis na to? Well, dapat. Yun ang dapat nilang gawin. Di po ba? Yan ang dapat nilang gawin. Yung tingnan nila, suriin nila, yung mga ebidensya. Kasi po, siyempre katungkulan nila, tinitingnan sila niyan Tinitingnan sila ng tao. So talagang dapat suriin nila. I agree with that po. Pero kung hindi nila gawin, tingnan natin kung magbabackfire yun. Ganun lang. Dean Tranquil, kung kayo ho ay isa sa mga tagapayo ng VP, i-advise niyo ho ba sa kanya na mag-resign para hindi siya ma-perpetually disqualify? Alam mo, tapos
kung ako I'm sorry, ayokong sabihin na dapat ganito ginawa nila. No? Ito po sa pananaw ng rules. No? Historically, yung kay Ombudsman Gutierrez, yung kay COMELEC Chairman Andy Bautista, pagkatapos nga noon, hapon nag-resign na siya doon sa Committee on Justice. Ibig sabihin ho, pinatapos, ano tawag dito, tinanggap na yung resignation, pero iba ho kasi yun. Remember, these are appointive officials. Ito si VP Sara, hindi ito appointive, may mandato ng tao mo. Ngayon ang tanong, ako kasi ang tingin ko rito, natapos na yung period na yon. Kasi if you read the rules, basta hindi po siya umattend, tuloy! Kung hindi umattend abogado niya, tuloy! At sa tingin ko, mga prosecution, tuloy kahit hindi sila sumipot. Yun ang tingin ko yan. So kung magre-resign siya ngayon, sabihin ako, magre-resign na ako. I don't think. Kasi I don't think na tatanggapin nila. Una, kasi kumbaga, medyo nandito na tayo sa trial, tapos sasabihin nila, mabuti malaman na namin kung anong totoo. So this will be, parang medyo dapat kung magre-resign siya noon. Ngayon hindi na to, tuloy-tuloy na ito. Okay. You know? Alright. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Manila Adventist College School of Law Dean, Attorney Tranquil Salvador III. Thank you, sir. Okay. Salamat din, Mel and Willard. Thank you very much. Yung pinag-uusapan natin, Willard, nabibigatan na ako. Nako, yung resignation question pala, Yun pala, oo. tapos na, usapan na yan. Yes, tsaka talagang it's really, nakikita ko ngayon yung dapat magaling talaga yung presiding officer. Kasi sa tamang management niya, baka niya talagang mapigilan yung nangyari dun sa Estrada situation, nagka-people power. So, wow, talagang lahat ng yugto dapat talagang tingnan. Pagbobotohan pa pala yan, siguro kailangan magkaroon ng consensus pa ang mga senador kung sino ang iupo nilang presiding officer. Yes. Oo.